It's a common question ng mga bakers, lalo naman nag-uumpisa pa lang. Ano yung magandang mixer na gagamitin nila para sa pagbe-bake nila? So, pwede bang spiral mixer? Pwede bang planetary mixer? Or pwede bang stand mixer lang? So, yun ang i-discuss natin ngayon para hindi kayo malito kung tama ba yung bibili ninyo, kung tama ba yung nabili ninyo, or ano ba yung dapat ninyong bilhin na type ng mixer para sa baking journey ninyo. So the first question is, ano ba yung type ng product na i-bake ninyo at ipoproduce ninyo? More on cakes lang ba? Cupcakes lang ba? O gagawa ba kayo ng mga bread? Gagawa ba kayo ng pizza? Yun yung unang factor na dapat nyong aalamin. Meron ba difference if puro cake lang ang gagawin ninyo? O meron ba difference if halo na cake and bread ang gagawin ninyo? But before that, discuss muna natin ano ba yung planetary mixer and ano ba yung spiral mixer. When we say planetary mixer, ito yung mixer na ginagamit na panggawa ng cake, ng mga dough, panggawa ng mga mashed potato. Minsan ginagamit din yan if meron kayong gustong i-produce na mga meat products pero maliliit lang yung dami or hindi siya ganun kabigat pagka na-process nyo na. Pag sinabi naman natin spiral mixer, ito yung mixer na ginagamit natin if ang pinoproduce natin is purely bread, pizza, or maramihan na type ng mabibigat na dough. So don't be confused. Pag sinabi pang planetary mixer, dapat konti lang ang napoproduce. Hindi po. Kasi po, meron tayong planetary mixer na pang heavy duty, meron din tayong planetary mixer na pang standard na gamit lang. Just the same as sa spiral mixer po. Meron tayong heavy duty type and meron din pong standard type ng spiral mixer. And also, spiral mixer is very well known as the dough mixer. So from that term itself, technically, dough lang po ang pinoproduce dapat ni spiral mixer. Pero pwede bang gumamit ng spiral mixer if gusto mong gumawa ng cake? Pwede pa rin naman po. Again, i-differentiate lang po natin, standard spiral mixer ba kailangan natin o heavy duty spiral mixer? Ganun lang po. May question tayo dati, paano ba natin na-identify if heavy ang isang product na gagawin natin or if light ang product na ginagawa natin? So there's a simple computation po on how to identify heavy or light ba yung product or dough na gagawin natin. So kung meron po kayong pen and paper, kunin nyo lang po itong simpleng formula kung paano nyo malalaman if heavy or light yung product ninyo. The formula is called absorption rate. Yun po yung ginagamit natin na pag-identify gaano kabigat ang dough na gagamitin niyo or gagawin niyo or gaano ka-light yung dough na gagawin niyo. If napapansin niyo po yung mga chef, meron po silang ballpen lagi sa pocket nila. It's only because lahat po ng chef, both baking chef or cooking chef, nagko-compute po sila ng mga formula bago sila gumawa ng isang product. So kung akala ninyo bakit may ballpen yung chef jacket nila is pangdagdag dekorasyon, hindi po. Lahat po ng chef nagko-compute po yan. And yun po isa dapat sa tinatandaan ninyo at aaralin ninyo. So again, absorption rate is for you to compute ano yung weight nung dough na gagawin ninyo. Eh Kuya Art, magbe-bake lang ako ng cake, kailangan ko pa ba mag-compute ng ganyan? Eh ayoko nga ng math. Kailangan po, kasi po yun po yung identifier ninyo kung gaano kabigat and karami yung gagamitin ninyo or gagawin ninyong product bago kayo bumili ng spiral mixer or ng planetary mixer. Kung hindi nyo po gagawin yan, mangungula lang po kayo, baka gumamit lang kayo ng stand mixer, come in time, magugulat kayo, sira agad yung stand mixer ninyo. Only because mali yung paggamit ninyo ng mixer itself. And para mas mapabilis natin yung computation na ginagawa ninyo, ganito lang po yung kasimple. Pag mas maraming tubig versus the flour, it means magaan yung product, magaan yung dough. If mas konti yung tubig and mas marami yung flour, it means mas mabigat yung dough na ipoproduce ninyo. Doon kayo magbabase if spiral mixer ba ang kailangan nyo or planetary mixer or stand mixer lang. Ang spiral, ang umiikot is yung pinaka-bowl. Yung attachment niya, let's say yung hook or yung whisk na nakakabit, steady lang yun na umiikot, pero yung pinaka-bowl niya, yun yung ikot ng ikot. Whereas yung planetary mixer, let's say nag-attach kayo lang
whisk or paddle, ang umiikot po is the paddle or the whisk itself. Yun yung umiikot, yung base niya or yung ball niya, nakatigil lang po yun. Okay, so wag po kayo ma-confuse. Spiral mixer, yung ball ang umiikot. Ang planetary mixer, yung attachment ang umiikot. E paano po yung Kuya Art kung cakes tsaka cupcakes lang po ang ginagawa ko, tapos 3 beses lang sa isang buwan ako nagpo-produce, kailangan ko ba ng planetary or spiral mixer? Again, if kukunti lang po yung pinoproduce ninyong mga product, hindi nyo po kailangan ng spiral or planetary mixer. Ang kailangan nyo lang po, stand mixer lang po. Eh Kuya Art, paano po yun kung ang ginagawa ko is cakes, minsan pizza, minsan bread? Alin po ang dapat kong bilhin, spiral o planetary mixer? Again, babalik din po tayo doon sa tanong na gaano karami yung product na pinoproduce nyo and gaano kadalas. Let's say for example, bumili nga kayo ng spiral mixer, tapos twice a month lang nyo ginagamit, and then isang pirasong pizza lang po yung pinoproduce nyo. I don't think kailangan ninyo ng heavy duty na type ng spiral mixer. Di po ba merong heavy duty, merong standard? You can go with the standard if hindi po lagi, and if hindi naman po ganoon karami ang napoproduce ninyong product. Kuya Art, alin po mas mura? Spiral mixer o planetary mixer? Both are not mura. Hindi po siya mura. Depende po sa brand or manufacturer. If standard or heavy duty ang binibili ninyo, depende rin po sa capacity, mag-canvas lang po kayo. Roughly, it starts around 17 or minsan nga po 15K, pataas na po yun, depende sa capacity. Ang aalamin nyo lang po sa manufacturer is, bigyan nyo sila ng estimate gaano kayo kadalas gumagawa, gaano karami ang inyong ginagawa na product. And sila na po bahala magko-compute nun para sa inyo, for you to be able to get the right type of mixer. Kuya Art, meron akong stand mixer sa bahay, pero gusto kong gumawa ng maraming bread most of the time. Kailangan ko ba ng spiral mixer or planetary mixer? Just the same, babalik po tayo sa question, gaano karami yung bread na gagawin ninyo? You can use a spiral mixer, stand mixer. Just to clarify po, stand mixer is used para sa mga lightweight na dough lang po. Specifically, mga cakes and cupcakes, pwede rin po yung banana bread or cookies. Pero if you're going to use it para sa dough, kung ako po sa inyo personally, huwag niyo pong gagamitin yung stand mixer ninyo. Kasi po yan yung number 1 na cause na masisira yung stand mixer ninyo. Pag masyadong mabigat yung dough, yan po yung sisira sa makina nung stand mixer ninyo. So, I would suggest, kung hindi naman kayo lagi gagawa ng bread, from time to time lang, let's say twice a month lang po, 3 times a month lang po, you go for standard type ng spiral mixer. Ganun lang po kasi. I hope may natutunan po kayo dito sa simple discussion natin about spiral and planetary mixer. If in case na-confuse pa rin po kayo, you can review this video, check po ninyo kung ano yung mga factors na dapat ninyong aralin and matutunan bago kayo bumili ng spiral or planetary mixer. Yun lang po. Maraming salamat po.